Nakita mo ba yun? Sa bahay ni na Martha galing ang mga hayop na yun. Oo, pero anong klaseng hayop yan? Asa na may mga sugay? Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo rito. Nakakatakot. Kahit sino siguro hindi makakaligtas sa mga ganyang nilalang. Sa tingin mo ba buhay pa sina Lolo Hiner at Meryl sa loob? Ayaw ko mang isipin. Mukhang imposible. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan niyo na bang kainin ng matinding galit? Yung tipong pakiramdam mo wala nang natitira sa puso mo kundi ang kagustuhang magiganti. Pero paano kung sa kalagitnaan ng paghahanap mo ng hustisya, makilala mo ang isang taong magpapagulo ng isip at puso mo? Isang nilalang na kabilang sa mismong lahing sumira sa buhay mo. Handa ka bang isugal ang buhay mo? Para sa isang taong hindi mo alam kung kailan sisirain ang tiwala mo. Kayo ba? Mga mahal kong listeners, hanggang saan ang kaya niyong isakripisyo para magmahal at magpatawad? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. At bago natin simulan ang kwento, check nyo na ang bago naming channel na love story, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo't ma-inlove sa mga kwento namin. Makikita ang link sa pinned comment sa upload natin na to. Subscribe na kayo. Huwag niyong kakalimutan ha, Miss and Mr. Tagalog Love Story. Good day, Miss Amy, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel nito. Ako po si Elena, 32 years old, at lumaki po ako sa isang liblib na probinsya. Palagi po kami nakikinig ng nobyo kong si Roy sa channel nyo, kaya naisipan kong ipadala ang kwentong nangyari noon sa matalik kong kaibigan na si Martha. Simple lang ang pangarap ni Martha noon, ang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang lolo Hiner at bunsong kapatid na si Meryl. Kontento na siya sa pagtitinda ng mga halamang gamot na gawa ng lolo niya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang bote ng hintura na panlaban at nagbababala sa presensya ng mga aswang. Ang magiging sangkap sa sandata niya sa pinakamadugong yugto ng buhay niya. Sabi nila, kapag nawalan ka ng pamilya sa karumal-dumal na paraan, wala nang puwang sa puso mo ang anumang emosyon kundi ang makaganti. Yun din ang naging paniniwala ni Martha noon, Miss Amy. Pakiramdam niya, ang tanging rason na lang para mabuhay ay ang pasukin ang gubat at ubusin ang mga halimaw na sumira sa pamilya niya. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Noong mga panahong handa na siyang mamatay kapalit ng hustisya, biglang dumating ang isang misteryosong lalaking nagngangalang Isaac. Sa kalagitnaan ng madugong paghihiganti na yon, isang malaking katanungan ang yayanig sa mundo ni Martha. Paano mo tatapusin ang mga halimaw sa gubat kung ang mismong taong magliligtas at magtuturo sa iyong lumaban ay may malagim ding itinatagong sikreto? Lo? Meryl? Nandito na ako. Pasensya na kayo kung ginabi ako. Ang hirap kasing sumakay sa bayan dahil sa bagyo. Martha! Huwag kang tutuloy sa loob! Dito ka sa amin magtago sa likod ng bakod. Bilis! Elena? Bakit tayo nagtatago ni Roy dyan sa putikan sa gitna ng ulan? Basang-basa kayo ah. Parang mo na, Martha. Hindi mo kakayanin na makikita mo. Huwag kang pumasok dyan. Ano bang pinagsasasabi nyo? Bakit niyo ako pinipigilan? Meryl? Nasaan ka ba? Bangon na dyan! Martha, makinig ka sa amin. Umalis na tayo rito habang may oras pa. Mga nasisiraan na ba kayo? Bakit ayaw niyo akong patuloyin sa bahay namin? Lo? Gising na po. Dala ko ng paborito niyong kape. Bakit ba naman napakadilim dito? Huwag niyo na nga pong tinitipid ang mga sarili niyo. May kita naman na tayo ngayon. Hanggang ngayon, Miss Amy, minumulto pa rin ako ng gabing yon. Pilit namin pinipigilan si Martha kasama ng nobyo kong si Roy. Pero paano mo pipigilan ang isang tao na sabik makita ang pamilya niya pagkatapos ng buong araw na pagbabanat ng buto? Hindi niya maintindihan kung bakit kami nanginginig sa labas ng bakod nila sa gitna ng malakas na bagyo. Para sa kanya, ang gabing yon ay ordinaryo lamang.
Ang masayang kubo na kinasasabi kanyang uwian dati ay hindi na matatawag na tahanan, kundi isang himlayan. Nang makapa niya ang posporo at lumang gasera sa ibabaw ng kanilang mesa, gusto kong pumikit. Gusto kong takpan ang mga tenga ko dahil alam ko kung anong susunod na mangyayari. Halos hindi makagalaw ang paa ko sa putikan. Ngunit sa oras sa sumindi ang gasera, may kung anong nagtulak sa amin para tumakbo papasok sa loob ng bahay. Dugo? Ano to? Bakit ang daming dugo sa sahig? Meryl! Lolo! Martha! Diyos ko, huwag mo na silang tingnan! Meryl! Bakit nakahiga ka din sa lapag? Bakit? Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit putol ang ulo mo? Marta, huwag kang lalapit sa kanila. Hindi taong gumawa niyan. Tara na! Bunso! Anong ginawa nila sa'yo? Meryl! Bitawan mo siya, Martha! Kailangan na natin umalis bago pa bumalik ang mga hayop na yun! Lolo! Lolo, nasan kayo? Huwag niyo sabihin pati kayo! Sa pagliyab ng gasera, tuluyang bumagsak ang mundo ni Martha. Ang sahig nilang gawa sa kawayan na dati ay malinis at laging pinapakintab ni Lolo Hener, ngayon ay punong-puno ng malapot at namumuong dugo. Nakita niya ang kanyang bunsong kapatid na si Meryl. Ang batang ilang oras lang ang nakalipas ay nagbibilin pa sa kanya ng ipasasalubong na pandesal. Ngayon ay nakahandusay at wakwak ang katawan. At ang pinakakarumaldumal sa lahat, nakahiwalay ng ulo nito sa kanyang katawan. Sa kabilang kwarto naman ay nakita niya si Lolo Hener, ang matandang albularyo na iginagalang sa buong baryo namin. Kinatay na parang baboy ramo at pilit na dinukot ang puso mula sa dibdib nito. Nawala sa katinuan si Martha. Napaluhod siya sa gitna ng kalat at pilit na niyakap ang malamig at duguan na bangkay ng kanyang kapatid. Meryl! Lolo, anong ginawa nila sa inyo? Martha! Martha, wala na silang buhay! Sino gumawa nito sa kanila? Sabihin niyo sa akin! Mga demonyo, Marta! Mga demonyo! Imposible! Albularyo si Lolo. Alam niyang lahat ng paraan para labanan ang mga kakaibang nilalang na yan. Baka nagkakamali kayo. Hindi kami maaari magkamali, Marta. Mga halimaw sila na kasing laki natin. Tara na, umalis na tayo habang wala pa sila. Martha, kailangan na nating lumayo. Bago pa nila tayo balikan dito. Matigas ang paninindigan ni Martha nung gabing yon, Miss Amy. Para sa kanya, hindi kayang pasukin ng kahit anong aswang ang kubo nila dahil protektado sila ng kaalaman ni Lolo Hener. Kaya hindi siya makapaniwala sa sinapit ng mga mahal sa buhay. Pero habang pilit niyang pinapaniwala ang sarili niya na tao ang kalaban, biglang uminit ang hintura sa kanyang liig. Doon na pumasok ang matinding kaba sa dibdib niya. Isang pakiramdam na alam niya ang paliwanag. Aray, ang init ng kwintas ko. Bakit biglang uminit? Marta, bakit umusok yung dibdib mo? Ang hintura. Kumukulong langis na bigay ni Lolo Hener. Bakit bumubula ng ganyan? Pero teka, Martha, kulay ginto pa rin ang langis. Di ba dati sabi mo, ang hintura ay magiging kulay dugo yan kapag may aswang? Nasa paligid pa sila. Hindi pa nakakalayong mga pumatay sa pamilya ko. Diyos ko, baka pinapalibutan na nila tayo. Sabi ko sa'yo, Marta umalis na tayo rito bago pa tayo ang sunod nilang biktimahin. Hindi ako aalis. Kung nandyan sila sa labas, harapin nila ako. Martha, wag! Hindi mo sila kaya! Dahil sa sobrang puot, binaliwala ni Martha ang kulay ng langis. Ang mahalaga sa kanya ay napatunayan ng kanyang hintura na may kakaibang nilalang sa paligid. Habang nagtatalo sila sa loob, may isang pares na mga matang malungkot na nakamasid sa kanila mula sa madilim na kakahuyan. Isang nilalang na dahilan para magmabala ang hintura ni Martha. Martha, anong gagawin mo dyan sa itak? Ibaba mo yan! Sabihin niyo sa akin, anong itsura nila? Gusto kong malaman. Kasiglaki natin sila, Marta. Mga aso na nakatayo na parang tao. Mga asong malalaki na may mahahabang sungay. Mga aswang. Totoo nga sinasabi ni Lolo.
Tangay nila ang mga lamang loob ni na Meril. Kinakain nila habang tumatakbo palayo papunta sa gubat. Magbabayad sila! Ramdam ko ang panginginig ng boses ko habang kinikwento yun kay Martha, Miss Amy. Hanggang ngayon, kapag ipinipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa akin ang nakabibinging sigawan nila Lolo Hener at Meril at ang nakakakilabot na anyo ng mga nilalang na yon. Wala nang ibang tawag sa kanila kundi mga aswang. Sila daw ang mga feral aswang ayon sa mga lumang kwento. Mga halimaw na nawalan na ng pagkatao at tanging pagkain ng laman ang nagpapalakas sa kanila. Nagkaroon ako ng matinding pangamba nang mapatotohanan ko na ang ganong klaseng demonyo ay totoong naglalakad sa ibabaw ng lupa. Nakita niyo sila pero wala kayong ginawa. Hinayaan niyo silang ubusin ang pamilya ko. Hindi namin kaya, Martha. Maniwala ka. Gusto naming tumulong pero... Natakot kami, Martha. Nagtago kami sa likod ng malaking puno nang narinig namin si Meril na sumisigaw. Hindi na sila pwedeng makapambiktima pa ng iba. Wala akong pakialam kung gaano sila karami. Haharapin ko sila. Pero baka hindi mo sila kayanin, Martha. Hintayin na lang natin ang mga pulis bukas ng umaga. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka pati ikaw mapahamak. Naririnig niyo bang mga sarili niyo? Ano magagawa ng mga pulis sa kanila? At paano natin ipapaliwanag sa mga pulis ang pangyayari na to? Hindi nila to paniniwalaan. Tama ka nga, Martha. Mainam siguro kung tayo na lang ang maglibing sa kanila. Tutulungan ka namin, Martha. Ang sakit marinig ng sumbat ni Martha. Buong lakas ng loob ko siyang sinagot na sinubukan namin na umakma kami pumasok. Pero ang totoo, naduwag kami. Iyon ang dadalhin ko sa aking konsensya hanggang sa huling hininga ko. Nilibing namin ang oras na yon ang mga labi na maglolo sa bakuran. Nang makita ko si Martha, nabitbit ang itak ng lolo niya. Hindi na siya ang kaibigan ko nagtitinda ng erbal sa palengke. Ang babaeng nasa harap namin ay patay na rin sa loob. Ang natira na lang ay isang katawang naghahanap ng hustisya. Isang albularyang handang pumatay ng demonyo. Ngayong nailibing na natin sina Lola at Meril, maharap ko na sila. Saan sila patungo pagkatapos nilang walang hiyain ng pamilya ko? Sa kabilang bundok. Papunta sa kabilang baryo. Pero alam mo naman mapanganib doon. Ang baryo na hindi pinupuntahan ng ibang mga taong tagalabas. Oo. Usap-usapan na hindi lumalabas ang mga nakatira doon tuwing araw. Martha, parang awa mo na. Huwag mong ituloy yan. Ituturo ko sa mga demonyong yon ang pabalik sa impyerno. Tinalikuran niya kami at naglakad palayo sa gitna ng bagyo, Miss Amy. Hindi niya alintana ang malakas na buhos ng ulan, basang-basa, duguan ng damit, at hawak ng mahigpit ang itak na ang tanging tanglaw ay nagmumula sa liwanag ng kumukulong langis sa kanyang dibdib. Hindi namin siya mapigilan, kung kaya sinundan na lang namin siya. Hindi namin siya kayang pabayaan. Dinamayan namin ang aming kaibigan. Martha, dahan-dahan lang sa paglalakad. Malapit na tayo. Malakas ang pakiramdam ko. Sigurado ba kayo dito sa dinadaanan natin? Kanina pa tayo paikot-ikot. Parang walang katapusan itong gubat. Tingnan niyo ang mga sanga. Bali-bali at may bahid pa ng dugo. Dito ang daan nila. Martha, parang awa mo na. Bumalik na tayo. Kahit ang langit hindi ata nakikiayon sa ginagawa natin eh. Elena, tama na ang reklamo. Nandito na tayo. Hindi naman natin siya pwedeng iwanang mag-isa. Tumigil muna kayo. May nakikita na ako mga dampa sa unahan. Hindi namin kayang pabayaan si Martha kahit inabot na kami ng umaga, Miss Amy. Kahit nanginginig ang mga tuhod namin ni Roy sa takot, pinilit namin sumabay sa kanya. Sino ba naman ang matinong kaibigan na hahayaang sumabak sa kamatayan ng mag-isa, ang kaibigan niya? Habang papalapit kami sa bukana ng tinatawag nilang kabila, pakiramdam ko ay lalong dumidilim ang paligid kahit tirik ang araw. Ang mga puno rito ay kakaiba ang anyo. Parang kahugis o kawangis ito ng mga tao na mimilipit sa sakit.
Pagdating namin sa unang hanay ng mga bahay kubo, doon na kami nagsimulang kilabutan ng husto. Martha, tingnan mo sila. Bakit kanya sila makatingin sa atin? Huwag kayong titingin ng diretsyo. Maglakad lang kayo na para naghahanap lang tayo ng alamang gamot. Parang hindi sila humihinga, Elena. Nakatitig sila. Pero hindi ba lang kumukurap? Yung matanda sa tapat ng kawayan. Tingnan mo mga kuko niya, oh. Ang hahaba at itim na itim. Manahimik kayo. Magmasid lang kayo kung may makikita kayong pamilyar na mukha o gamit ni Lolo. Marta, kailangan na nating umalis. Mukhang hindi normal ang mga tao rito. Parang bigla na lang tayo sasakmalin. Napansin namin na bawat kubong madadaanan namin, may isang taong lalabas sa pinto o sisilip sa bintana. Pero hindi sila nagsasalita. Nakatingin lang sila sa amin ng matalim na tila ba sinisipat nilang buong katawan namin. Ang mga balat nila ay mapuputla na parang hindi nasisikatan ng araw at ang mga kilos nila ay masyadong mabilis para sa normal na tao. Ang pinaka nakakatakot, Miss Amy, ay ang katahimikan ng lugar. Walang tunog ng mga batang naglalaro. Tanging ang mga matatalim nilang mata ang sumasalubong sa amin. Habang lalo kaming pumapasok sa loob ng baryo, isang matanda ang biglang humarang sa gitna ng daan. Malayo pa ang bayan para sa mga dayong tulad nyo. Anong ginagawa nyo rito? Naghahanap lang po kami ng mga halamang gamot. Baka po may makikita kaming bihirang ugat dito. Walang gamot dito para sa inyo. Kung may makita man kayong kakaiba, paniguradong hindi nyo nanaisin. Pasensya na po. Aalis na rin po kami kaagad. Naligaw lang po siguro kami. Maraming panganib sa mga lugar na hindi nyo kabisado. Mag-iingat kayo sa daan. Salamat po sa paalala. Pero baka po may nakita kayong mga asong may sungay na dumaan dito kagabi. Ang mga tanong na ganyan ay nagdadala ng kapahamakan. Umuwi na kayo hanggat may sikat pa ang araw. Matanda ang humarang sa amin, pero ang mga mata niya'y kasing talas ng agila. Ramdam kong babala sa kanyang boses. Hindi siya nananakot para lang itaboy kami, kundi parang may proteksyon siyang ibinibigay sa amin sa paraang siya lang ang nakakaalam. Dahil sa kanyang pagharang, napilitan kaming tumalikod. Pero hindi sumusuko ang kaibigan ko. Nagmamasid lang siya. Martha, dahan-dahan naman sa paghahasa niyan. Kanina ka pa dyan, oh. Baka mapudpud na ang talim. Kailangan ito maging kasing talas ng pangin nila, Elena. Yung isang tagalang, dapat tumatagos na sa laman. Handa na rin ang mga dala naming kawayan. Sabihan mo lang kami kung kailan tayo lalakad pabalik sa baryong yon. Mag-isa lang akong babalik doon. Kayo mananatili kayo rito at magbabantay. Hindi na kayo sasama. Masyadong delikado. Ano? Martha, sinamahan ka na namin kanina para magmasid. Bakit ngayon itataboy mo kami? Hindi ka namin pwedeng pabayaan doon. Nakita mo naman ang mga tao sa kabila. Hindi sila ordinaryo. Kaya nga hindi ko kayo isasama eh. Walang maniniwala sa atin sa ibang barangay. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung pati kayo madadamay sa gulo ng pamilya ko. Pero sigurado ka bang gagana yan laban sa mga aswang na may sungay? Nakakatakot ang determinasyon ni Martha nung hapong yon, Miss Amy. Para siya naging ibang tao. Isang albularyang mangangaso na hindi na marunong makaramdam ng takot. Binalot niya ang kanyang itak ng tela na binabad sa langis ng hintura. Sabi niya, sapat na raw ang basbas na itinuro sa kanya ni Lolo Hiner nung bata pa siya. Hindi kwentong kutsero lang ang lahat ng mga turo ng lolo niya. Pero nung makita ko kung paano niya ihanda ang kanyang mga gamit, naramdaman ko ang kakaibang bigat ng pakiramdam. Kahit anong pakiusap namin ni Roy, sarado na ang isip niya. Ayaw niyang maging pabigat kami o mas malala. Ayaw niyang kami ang isunod ng mga halimaw na yon. Tapos ng usapan. Ang asin na yan, isaboy niyo sa paligid ng kubo niyo bago lumubog ang araw. Marta, hindi mo kaya ang dami nila. Nakita natin kung paano sila tumingin sa atin kanina. Ililigaw ko sila.
Kahit hindi ko kabisadong lugar nila, susubukan ko. Martha, parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan dito na nag-aalala sa'yo. Mas mag-aalala ako kung nandun kayo at kailangan kong protektahan. Dito lang kayo. Manalig kayo sa hintura ni Lolo. Kahit sa mukha naman lang, Marta. Ihatid ka man lang namin hanggang doon. Wag na. Baka makahalata pa sila at masundan kayo sa bahay niyo. Mag-iingat ka, Martha. Pangako mo sa amin na babalik ka nang humihinga. Wala kaming nagawa, kundi panoorin siyang magkandami sa amin. Kapag sinabi ni Martha na huling salita niya na ito, hinding-hindi na mababali ang desisyon niya. Nakita ko kung paano niya itinali ng mahigpit ang anting-anting sa kanyang braso at kung paano niya nilagyan ng krus na abo ang kanyang noo. Para siyang isang sundalo na papunta sa isang misyon na wala ng balikan. Ang tapang na ipinapakita niya ay halos hindi na makatao. Gusto ko siyang yakapin at pigilan. Hindi yakap ang kailangan niya ngayon, kundi tiwala na kaya niyang tapusin ang sinimulan niya. Kapag hindi ako nakabalik bago mag-umaga, umalis na kayo sa lugar na ito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Babalik ka, Marta. Basta tandaan niyo ang bilin ko. Huwag kayong lalabas ng bahay. Ano man ang marinig niyong kaluskos sa labas, kailangan niyo ding mag-ingat. Paano kung kailangan mo kami? Paano kung mag-ipon kami ng mga tao sa bayan para sumunod? Huli ng lahat kapag ginawa niyo yan. Hayaan niyo akong harapin sila sa paraang alam ko. Sige. Pero asahan mo, hindi kami matutulog hanggat hindi ka bumabalik. At doon na siya nagsimulang maglakad muli, papunta sa kubat ng mag-isami sa Ami. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dinadala. Bawat hakbang niya palayo sa amin ay tila paglapit niya sa bukana ng impyerno. Ang hintura, itak at galit niya ang dala niyang pananggalang. Pinanood namin ang kanyang anino hanggang sa lamunin na ito ng dilim ng kakahuyan. Ang aming pagbisita sa baryo ng kabila kaninang umaga ay naging preparasyon para makapaghiganti. Isang gabi kung saan ang isang ordinaryong babae ay haharap sa mga hindi maipaliwanag na nilalang. Hindi kami sigurado nung mga oras na yon kung yun na ba ang huling pagkakataon na makikita namin si Marta o tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Nandito na ako. Natatandaan ko ang dang ito. Lumabas kayo. Hindi ko kayo uurungan. Kakaibang tapang para sa isang hamak na tao. Bumalik ka ba upang makamtan ang iyong kamatayan? Nandito ako upang ipaghiganti ang mga mahal ko sa buhay na walang awa niyong inubos. Masarap ang laman ng lolo mo. Pero ang puso niya, ang pinakamagandang regalo na nakuha ko. Isusumpa mo ang araw na hinawakan niyong pamilya ko. Mamamatay ka na! Sa tingin mo ba, ay sapat na ang itak na yan laban sa akin? Gutom pa ako at ikaw ang panghimagas ko. Subukan mong lumapit at ipararanas ko sa'yo kung paano magmakaawa ang demonyong katulad mo! Ayon sa kwento ni Marta, pagtapak pa lang niya sa bukana ng baryo, ay sinalubong na siya ng nakakangilong alulong. Pero dahil sariwa pa sa isip niya ang mga dinaanan nila kaninang umaga ni na Elena, nagawa niyang makalusot sa gilid ng mga dampa nang hindi agad napapansin. Tumayo siya sa gitna ng daan at hinamon ng kadiliman. Doon lumitaw si Gadon. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, kitang-kita ang kanyang anyong aswang, mahahabang sungay, pulang mga mata at balahibong kasing itim ng gabi. Walang takot na hinarap ni Marta ang halimaw. Itinaas niya ang kanyang itak na nilagyan ng basbas ng langis. Ito na ang huling laban niya. Ang kanyang galit ang nagsilbing lakas para hindi manginig ang kanyang mga kamay sa harap ng kamatayan. Masyado kang mabagal, tao. Ang tapang mo ay hanggang salita lang. Hindi pa ako tapos sa'yo! Tingnan mo ang sarili mo. Nakadapa ka na sa putik. Wala ka ng silbi, kundi ang maging pagkain. Lolo,
Mary, patawad po. Hindi ko... Huwag kang mag-alala. Ipagsasama-sama ko kayo sa loob ng tiyan ko. Layuan mo siya, Gadon! Sinabi ko na sa'yo, huwag kang mangangaso sa teritoryo ko! Hindi na pinatapos ni Gadon ang kanyang sasabihin. Sa isang iglap, Miss Amy, hinawakan ni Gadon si Martha sa liig at inangat sa ere. Pilit na pumipiglas ang kaibigan ko, pero ramdam niya ang panlalabo ng paningin niya dahil sa higpit ng pagkakasakal ng halimaw. Handa na siyang mamatay nang biglang may isang malakas na nilalang ang sumalpok kay Gadon. Isang sipa lang ang kailangan para tumilapon ang malaking katawan ni Gadon sa isang dampa. Doon lumitaw si Isaac, isang lalaking matangkad, makisig, pero may mga matang puno ng kapangyarihan. Kitang-kita ni Martha kung paano napaatras si Gadon, tila isang asong takot na takot sa kanyang amo. Ligtas ka na. Tumayo ka na dyan. Sino ka? Isa ka ring halimaw, di ba? Kung halimaw ako, hinayaan na lang sana kitang lamunin ni Gadon. Ang hintura ko. Bakit kumukulo ito sa harap mo? Alam mo na ang sagot dyan. Hindi. Nananatiling gintong kulay ng hintura. Pero bakit? Dahil hindi lahat ng kinatatakutan mo ay kaaway mo. Halika na. Kailangan na nating gamutin yung mga sugat mo. Tuluyan ng bumigay ang katawan ni Martha, Miss Amy. Sa gitna ng ulan at putik, binuhat siya ni Isaac na parang isang bata. Doon niya naramdaman ang init ng katawan ng lalaki. Isang init na hindi nakakatakot, kundi nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Bago siya tuluyang mawala ng malay, tumingin siya sa kanyang hintura. Kumukulo ito, hudyat na aswang ang humahawak sa kanya. Pero ang kulay ay nananatiling gintong nagniningning. Doon nagsimulang magulo ang isip ni Martha. Paano siya magpapatuloy sa paghihiganti kung ang mismong kauri ng pumatay sa pamilya niya ang siyang nagligtas sa kanya mula sa hukay? Dahan-dahan daw nagmulat ng mga mata si Martha. Ayon sa kanya, ang unang sumalubong sa kanyang pangdinig ay ang huni ng mga ibon sa labas at ang ritmikong patak ng ulan sa bubong. Sa di kalayuan, narinig niya ang mahinang kalansing ng kutsara sa isang tasang porselana. Pilit daw niyang iginalaw ang kanyang katawan, pero ramdam niya ang bawat hapdi ng kanyang mga pasa. Aray! Bakit ganito kabigat ang katawan ko? Huwag ka malikot. Sariwa pa ang mga tayo sa likod mo. Baka bumuka kapag pinersa mo. Oh, inumin mo muna to. Ikaw yung lalaki sa gubat. Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Nasa bahay kita. Ligtas ka na rito, Martha. Ginamot namin ang mga sugat mo habang wala kang malay. Paano mo nalaman ang pangalan ko? At nasaan ang itak ko? Huwag kang lalapit. Nakasulat ang pangalan mo sa mga gamit mo. Ang itak mo, naroon sa labas. Nililinis ni Mang Caryo. Hindi ka namin sasaktan. Bakit kumukulang hintura ko sa harap mo? Isa ka rin sa kanila, di ba? Oo. Pero gaya ng nakita mo sa langis mo, hindi ako mamamatay tao. Ako si Isaac. Nagising si Martha sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya, Miss Amy. Malinis ang lugar, amoy lavender at mga halamang gamot na hinaluan ng amoy ng lumang kahoy. Malayo ito sa malansang amoy ng gubat at putik na huling natatandaan niya bago siya mawalan ng malay. Pero kahit anong ganda at kapayapaan ng paligid, hindi nawala ang kaba sa libdib ng kaibigan ko nang makita niyang lalaki nagligtas sa kanya. Isipin niyo yon, gigising ka sa gitna ng sakit ng katawan, tapos ang bubungad sa iyo ay ang nilalang na dapat ituring mong kaaway buong buhay mo. Gustong tumalon ni Martha mula sa kama para hanapin ang kanyang sandata. Pero bawat galaw niya ay parang hinihiwa ng kutsilyo ang kanyang likuran dahil sa lalim ng kalmot ni Gadon.
Ang mas lalong nagpagulo sa isip niya ay ang kanyang hintura. Kumukulo ito ng malakas habang malapit si Isaac. Uminit ito na parang gustong pumutok ng bote. Pero nananatiling ginto ang kulay ng langis. Labas ito sa lahat ng turo ni Lolo Hiner. Sabi ng lolo niya, ang aswang ay laging kaaway. Pero bakit ang aswang na to, imbes na kainin siya, maingat siyang ginagamot? Mabuti at nagising ka na. Inumin mo muna tong pinaglagaang ugat para humupa ang lagnat mo, Ineng. Makakatulong yan sa paghilom ng mga sugat mo. Kayo yung humarang sa amin ng mga kaibigan ko. Kauri niyo rin bang pumatay sa pamilya ko? Ako si Karyo. At tulad ni Isaac, matagal na naming tinalikuran ng madugong tradisyon ng aming lahi. Hindi kami kumakain ng tao. Tinalikuran? Paanong tatalikuran ang pagiging halimaw? Nasa dugo niyo yan, di ba? Sabi ni Lolo, hindi nagbabago ang aswang. Tama ang lolo mo. Ang sumpa ay nasa dugo at hindi mawawala. Pero ang pagpili kung paano ito kontrolin ay nasa amin. Namumuhay kami rito ng payapa. Malayo sa grupo ni Gadon dahil ayaw naming madami sa kasamaan nila. Payapa? Walang aswang na payapa. Pinatay na mga kauri niyo ang lolo at kapatid ko. Pare-pareho lang kayong mga halimaw. Naintindihan ko ang galit mo, Marta. Pero si Gadon at ang mga feral ang gumawa nun. Wala kaming kinalaman sa pag-atake sa pamilya mo. Pero aswang ka pa rin. Kadugo mong mga pumatay sa kanila. Bakit mo pa ako iniligtas kagabi? Para kayo naman ang kumain sa akin? Iniligtas kita dahil hindi kami tulad nila. Nung gabing yun, nakipagbuno ako kay Gadon sa gitna ng gubat para lang harangin sila papunta sa inyo. Pero sadyang mautak ang mga feral. Inipit ako ni Gadon at nakalusot ang iba. Huli na makarating ako sa kubo nyo. Tangi ikaw na lang naabutan ko. Yakap ang kapatid mo. Wala akong pakialam sa ginawa mo. Hindi na mababalik ng pagharang mo ang buhay ng kapatid ko. Sana hindi mo na lang ako iniligtas. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magkaroon ng utang na loob sa isang aswang. Napakasakit marinig, Miss Amy. Isipin niyo yung bawat detalye na binitawan ni Isaac. Kung paano siya nakipagsagupaan kay Gadon sa gitna ng dilim para lang sana makarating sa kubo ni na Martha. Pero sadyang mautak ang mga halimaw. Ginawa silang pain para makapanakit ng iba. Ang bawat salita ni Isaac ay parang latigong humahampas sa puso ni Martha. Nalaman niya na hindi lang pala nagkataon ng lahat na may isang aswang na nakipaglaban para sana iligtas sila. Pero sa huli, tadhana pa rin ang nanalo. Ang galit ni Martha, unti-unting nahahaluan ng pagkalito. Paano mo kamumuhian ang isang halimaw na halos mamatay para lang sana iligtas ang pamilya mo? Ang kapatid ko. Bata pa si Meryl. Wala siyang kinalaman. Wala siyang ginawang masama sa inyo. Kaya nga kami nagtatago rito, Ineng. Para protektahan ang mga tulad nyo mula sa mga halimaw na aswang na hindi marunong makontento. Proteksyon? Kita niyo yung nangyari? Hindi sapat ang pagtatago niyo kung may namamatay pa rin sa labas. Tama ka. Kaya nga na makita kita kagabi na sumusugod sa gubat ng mag-isa. Hindi na ako nag-atubili. Alam kong papatayin ka nila. Paalisin niyo na ako rito. Tatapusin kong sinimulan ko. Papatayin ko si Gadon gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi ka alis. Kapag lumabas ka ng bahay na to sa kalagayan mo, tutugising ka ni Gadon. Masakit para kay Martha na malaman na ang tao na ligtas sa kanya ay nandun din pala sa gabi ng kamatayan ng kanyang pamilya. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit habang naiisip na may nakasaksi sa kanyang paghihinagpis. Pakiramdam niya ay trinidor siya ng tadhana
Pero kahit anong galit niya, alam niyang totoo ang sinasabi ni Isaac. Isang ordinaryong babae lang siya. Sugatan at tanging itak lang ang dala. Samantalang ang kalaban niya ay mga halimaw na walang takot, walang pagod, at may lakas na higit sa tao. Sinubukan ni Martang tumayo. Pilit niyang itinulak ang kumot, pero muli siyang napaupo at napadaing dahil sa hapdi ng kanyang mga sugat sa likod. Doon niya na-realize na kung gusto niyang mabuhay at makaganti, hindi sapat ang galit lang. Kailangan niya ng lakas na katulad ng sa kanila. Kailangan niya maging handa para sa susunod na pagkakataong maghaharap sila ni Gadon. Isaac, seryoso ako. Turuan mo ako makipaglaban. Turuan mo ako kung paano gumalaw na katulad niyo. Hindi biro ang kalaban natin, Marta. Hindi ka tatagal ng 1 minuto kung galit lang ang dala mo. Ang aswang ay kumikilos base sa kilos mo. Alam ko. Kaya nga nagmamakaawa ako sa'yo. Alam mo ang kahinaan nila dahil kauri mo sila. Turuan mo ako kung paano sila patayin. Ang tinuturo ko ay kung paano magprotekta ng buhay. Hindi kung paano kumuha ng buhay. Magkaiba yun. Pareho lang yan sa sitwasyon ko. Kung hindi ko sila papatayin, silang papatay sa akin at sa iba pang mga inosente. Gusto mo bang may sumunod pa kay Meryl? Kapag pumasok ka sa mundo namin, kapag sinanay mo ang sarili mo sa karahasan ng lahi namin, hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Sigurado ka ba dyan? Wala na akong babalikan, Isaac. Patay ng pamilya ko. Ang dating Marta'y namatay na rin kasama nila sa kubo. Sige, pero tandaan mo, bawal ang emosyon habang nag-ensayo tayo. Kapag nagpadala ka sa galit, doon pa lang ay talo ka na. Hindi naging madali ang pakiusap na yon, Miss Amy. Ilang beses tumanggi si Isaac dahil ayaw niyang madumihan ang mga kamay ni Marta. Ayaw niyang ang isang inosenteng tulad ni Marta ay malunod sa mundo ng dugo na pilit nilang tinatakasan ni Mang Carlo. Pero nakita niyang determinasyon sa mga mata ng kaibigan ko. Isang determinasyon na kung hindi niya gagabayan ay tiyak na mauuwi lang sa pagpapakamatay nito sa gitna ng kagubatan. Pumayag si Isaac sa isang kondisyon. Susunod si Marta sa bawat utos niya ng walang reklamo, kahit gaano pa ito kahirap. Doon nagsimula ang mahigpit na pagsasanay ni Marta sa ilalim ng pangangalaga ng isang aswang na pilit itinatago ang sariling dilim para lamang makatulong sa isang tao. Masyado ka mabagal. Ang aswang ay hindi naghihintay na umatake ka, Marta. Dapat ay nararamdaman mo ang hangin bago pa tumama ang kuko nila. Ang bigat! Ang bigat ng itak na to sa pakiramdam. Hindi ko na maitaas ang mga braso ko! Huwag mong labanan ang sandata mo. Ang itak ay dapat na maging bahagi ng iyong braso. Pakiramdaman mo ang timbang nito. Huwag mong pilitin. Paano ko magagawa yon? Kung halos hindi ko na maigalaw ang mga balikat ko dahil sa pagod. Kanina pa tayo rito. Isipin mo ang galit mo. Pero huwag mong hayaang lunurin ito ang pandinig mo. Ang aswang ay umaatake kapag nakikita nilang bulag ka na sa emosyon. Isa pa. Ulitin natin hanggang sa makuha kong bilis mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko tinatamaan ang mga kawayan na yan. Mabuti. Dahil ang mga aswang ni Gadon ay hindi marunong mapagod at hindi marunong maawa. Handa akong mamatay sa pagod. Basta't masiguro ko na hindi na sila makakapanakit ulit ng ibang bata. Para kay Merilito. Araw-araw, madaling araw pa lang, kahit madilim pa ang paligid at basa pa ng hamog ang damo, ay nasa labas na sila ni Isaac, Miss Amy. Pinapanood ko sa kwento ni Marta kung paano siya unti-unting nagbago. Yung dating malalambot niyang kamay na sanay lang humawak ng mga halamang gamot, gayon ay puno na ng kalyo at sugat dahil sa itak. Pinagagawa siya ni Isaac ng mga bagay na halos hindi kayanin ng isang ordinaryong tao. Tulad ng pagtakbo sa putika ng walang ingay, pag-akyat sa matatarik na puno ng mabilis,
at ang pagkontrol sa kanyang paghinga para hindi siya agad maramdaman ng kalaban. Sa bawat bagsak ni Martha sa putik, lalong tumitibay ang kanyang loob. Ang bawat galos at pasa sa kanyang katawan ay itinuturing niyang marka ng kanyang paghahanda. Pero sa gitna ng lahat ng ito, napansin din ni Martha ang ibang panig ni Isaac. Ang pagiging maalaga nito sa kabila ng napaka-istriktong training. Binibigyan siya nito ng mga gamot at ipinagluluto siya ni Mang Caryo ng mga pagkaing magpapalakas sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito, Isaac? Sa kabila ng pagiging tao ko, bakit nag-aaksaya ka ng panahon sa akin? Responsibilidad ko ang nangyari sa inyo dahil hindi ko napigilan si Gadon at ayaw kong maging isa ka pang biktima nila na wala malang laban kapag dumating ang oras. Pero hindi ka pa naman pumapatay, di ba? Sabi ni Mang Caryo, tinalikuran niyo ng dugo. Bakit iba ka sa kanila? Kahit hindi kami pumapatay, ang sumpa ay nandun pa rin sa aming mga ugat. Araw-araw naming nilalabanan ang pagnanais na pilit kaming tinutulak na manakit. Uhaw sa dugo. Yun bang dahilan kung bakit laging malungkot ang mga mata mo kapag nakatingin ka sa malayo? Oo. Upang protektahan ng mga tulad nyo at upang protektahan din kami sa aming mga sarili. Mahirap mabuhay na may halimaw sa loob mo, Martha. Siguro pareho lang tayo. Pareho nating nilalabanan ng dilim na gustong lumamon sa atin. Salamat sa pagtiyaga sa akin. Magpahinga ka na. Bukas, tuturuan kita kung paano gamitin ang langis ng hintura sa gitna ng bakbakan nang hindi mo nasusunog ang sarili mong kamay. Doon, unti-unting lumambot ang puso ni Martha, Miss Amy. Nakita niya na si Isaac ay hindi lang isang halimaw na may taglay na lakas, kundi isang nilalang na may matinding disiplina at mabuting puso na pilit tumalaban sa kanyang sariling kalikasan. Ang kanyang matinding galit sa mga aswang ay nagsimulang magkaroon ng exception. Nagsimula siyang makaramdam ng paghanga sa lalaking gabi-gabing nakikipagbuno sa sariling sumpa para lang manatiling mabuti at huwag makasakit ng kapwa. Hindi na lang basta paghihiganti ang nagpapatakbo sa kanya, kundi ang kagustuhang mapatunayan na may kabutihan pa rin sa kabila ng sumpa. Pero sa gitna ng kanyang paghanga, may malaking pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa kultura, kasaysayan, at ang katotohanan siya ay tao. At si Isaac ay isang aswang na kailanman ay hindi makakasama sa liwanag ng araw nang walang takot. Huwag mong tingnan ng talim, Martha. Pakiramdaman mo ang bigat ng bakal sa palad mo. Nararamdaman ko, Isaac. Ramdam kong galit na nakakabit sa bawat kaskas ng batong ito sa itak ni Lolo. Yan ang mali. Ang galit ay nagpapabigat sa kamay mo. Pero ang disiplina ang umaasinta sa target. Paano ako mawawala ng galit kung bawat pagpikit ko ay nakikita kong dugo sa kubo namin? Gamitin mo ang alaala nila para maging determinasyon, hindi para maging bulag. Ang aswang ay kumikilos sa dilim. Dapat ay masanay ka makinig. Naririnig kong lahat. Ang tubig, ang hangin, at ang tibok ng puso ko na gustong pumatay. Magaling. Dahil kanina pa tayo hindi nag-iisa rito. May nakamasid sa atin sa itaas ng puno sa likuran mo. Alam ko. Dahil kanina ko pa nararamdaman ang presensya niya. Ibang-iba na ang aura ni Martha nung madaling araw na yon, Miss Amy. Habang pinapanood ko ang bawat galaw niya sa gilid ng talon, hindi ko na makita ang kaibigan kong mahihain at laging nakayuko sa palengke. Ang babaeng nasa harap ko ay tila isang dambuhalang pusa na handang sumunggab sa biktima. Ang kanyang mga mata ay hindi na kumukurap. Nakapako sa bawat anino ng gumagalaw sa kakahuyan. Ang pagsasanay sa kanya ni Isaac ay hindi biro. Sa loob ng ilang linggo, pinatigas nito ang kanyang katawan at pinatalas ang kanyang pakiramdam sa paraang imposible sa isang ordinaryong tao. Pero higit sa lahat, ang kanyang ugnayan kay Isaac ay naging tila isang sayaw
isang maingat na balanse ng tiwala at kasanayan. Handa na si Marta. At ang unang pagsubok ay hindi na magmumula sa kanya, kundi sa isang espiya ni Gadon na nagkamaling magpakita sa kanila. Marta! Sa kaliwa! Huli ka! Akala mo ba? Hindi ko naramdaman ang paghinga mo sa taas. Huwag mo siyang hayaan na makalayo! Ipitin mo sa direksyon ng tubig! Hindi siya makakatakas sa akin! Para kay Meryl to! Marta, ang emosyon mo! Huwag mo hayaan na kainin ka ng gigil! Alam kong ginagawa ko! Sa isang iglap, Miss Amy, biglang nagdilim ang paligid nang lumusob ang isang tauhan ni Gadon. Isang talamak na halimaw na may matatalas na kuko at nanlilisik na mga mata. Pero hindi natakot si Marta. Sa halip, sinalubong niya ito ng may ngiti na nakakapangilabot. Nakita ko kung paano niya iwasan ang bawat saksak ng kuko ng aswang na parang alam na niya kung saan ito tatama. Masyadong mabilis ang batuhan ng galaw sa pagitan nila. Ang itak ni Marta ay parang naging bahagi na ng kanyang braso. Humihiwa sa hangin nang may katumpakan ng tanging isang biyasang mandirigma lamang ang nakakaalam. Pero habang tumatagal ang bakbakan, nakikita kong panganib. Ang galit ni Marta ay unti-unting kumakawala sa kanyang kontrol. Bawat taga niya ay may kasamang sigaw ng puot at ang kanyang disiplina ay unti-unting nalulunod sa kanyang pagnanais na makakita ng dugo. Sabihin mo kay Gadon, sa susunod, puso niya nang tatagain ko! Marta, tama na! Nasabi mo na ang mensahe mo na gusto mong ipabatid. Hindi pa sapat ito. Kailangan niyang maramdaman ang takot na naramdaman ng kapatid ko. Kapag pinatay mo siya, nang walang laban, hindi ka na magiging iba kay Gadon. Bitawan mo ng itak! Bakit mo siya pinoprotektahan, ha? Kauri mo siya, di ba? Pinoprotektahan kita, Marta. Pinoprotektahan ko ang natitirang kabutihan sa puso mo. Wala na yon! Nila mo na ng galit ko ang lahat! Nandyan pa yun. Nararamdaman ko. Kaya Marta, bitawan mo ng sandata. Nanigas ang lahat, Miss Amy. Tanging ang ingay na lang ng talon ang maririnig sa buong paligid. Ang tauhan ni Gadon kahit sugatan at duguan ay nagawang makatakas at tumalon palayo sa kadiliman ng gubat dahil sa pag-aalinlangan ni Marta. Nakita kong panginginig ng mga kamay ni Marta habang hawak ang kanyang itak. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Doon ko na-realize na ang tunay na kalaban ni Marta ay hindi si Gadon, kundi ang kanyang sariling puot na unti-unting bumubura sa kanyang pagkatao. Nilapitan siya ni Isaac ng marahan. Walang takot kahit na hawak pa rin ni Marta ang kanyang sandata. Ang titig ni Isaac ay puno ng pag-unawa at lungkot. Ang titig ng isang nilalang na alam ang pakiramdam nang magkaroon ng halimaw sa loob. Patawad. Patawad, Isaac. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Alam ko, mahirap talagang patahimikin ang ingay ng nakaraan. Ano sa tingin mo? Kaya ko na ba siyang harapin? Sa bilis at lakas, handa ka na. Pero sa puso, kailangan mo pang matutunang magpatawad sa sarili mo. Paano ako magpapatawad? Kung ang tanging nagpapanatili sa aking gising ay ang pangarap na mapatay siya. Darating tayo ron. Pero sa ngayon, sapat na ang napatunayan mo sa espiya niya. Natatakot na si Gadon sa'yo. Dapat lang. Dahil ang aswang na pinakawalan niya sa akin, siya rin ang uubos sa kanya. Doon ko nakita ang isang bagong klase ng ugnayan sa pagitan nila Miss Amy. Hindi na lang ito basta guro at estudyante. Meron ng malalim na pagkakaunawaan na namamagitan sa kanila. Isang bond na nabuo sa gitna ng dugo, pawis at parehong karanasan ng pagkawala. Sa gilid ng talon na yon, sa gitna ng madaling araw, napatunayan ni Marta na kaya niya makipagsabayan sa mga aswang. Pero napatunayan din niya na kung wala si Isaac sa tabi niya,
baka tuluyan na siyang kainin ng dilim. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay ni Mang Carlo, batid namin na hindi na magtatagal ang katahimikan. Ang espiya ni Gadon ay babalik na may dalang balita at ang susunod na engkwentro ay hindi na magiging isang pagsasanay lang. Umaalingaw-ngaw ang galit mo sa dibdib tao. Hindi ka pa ba nagtanda nung huli tayo magkita? Bumalik ka ba para ialay ang sarili? Bumalik ako para kunin ang buhay mo. Tapos ng paghahari-harian mo sa gubat na ito. Tingnan mo nga naman. Ang itak ng matanda. Hawak ng isang babaeng nanginginig ang tuhod. Sa tingin mo ba, ay sapat na ang basbas ng lolo mo para mapatay ako? Hindi lang basbas ni Lolong dala ko. Dala kong bawat patak ng dugo ni Maril na dumanak sa kubo namin. At kasama mo pa ang traidor na yan? Isaac, hanggang ngayon ba, ay hindi mo pa rin matanggap kung ano ka talaga? Nakakahiya ka sa lahi natin! Walang nakakahiya sa gusto ng kapayapaan. Tapusin na natin ang kaibangan mong to! Ang aswang ay kumakain ng tao. Yan ang kalikasan natin. At ngayon, pareho ko kayong lalamunin sa harap ng mga tauhan ko! Mamatay ka na, demonya! Sugod! Yun na ang hudyat, Miss Amy. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, sumugod si Marta ng walang pag-aalinlangan. Kung dati halos hindi niya maiangat ang itak dahil sa takot, ngayon, parang naging bahagi na ito ng kanyang braso. Ang bawat kidlat na tumatama sa langit ay nagbibigay ng panandali ang liwanag sa kanyang mukha na puno ng determinasyon. Sa likuran niya, si Isaac ay tila isang anino na laging nakabantay, handang sumuporta sa bawat galaw ng kaibigan ko. Ang laban na ito ay kay Marta. Ito ang kanyang hustisya. Ito ang kanyang pagbabayad. Ang itak na yan, anong nilagay niyo rito? Nakakapaso ang talim! Yan ang langis ng intura. Ang langis na pilit mong iniiwasan. Masarap ba sa pakiramdam, ha, Gadon? Akala mo ba ay ganun lang kadaling tapusin ang buhay ka? Marta, sa likuran mo! Ibaba mo ang katawan mo. Aatake siya gamit ang kaliwang kamay! Nakuha ko! Hindi na ako tulad ng dati. Pinang-aralan kong bawat galaw nyo. Isaac! Tinuruan mo ang isang tao kung paano kami saktan? Napakalaki ng kasalanan mo sa lahi natin! Ang mahalaga ay ang matapos ng kasamaan mo! Hindi makapaniwala si Gadon sa bilis ni Marta. Bawat talon, bawat taga, at bawat iwas ng kaibigan ko ay tila may kasamang dasal at puot. Ang itim na balahibo ni Gadon ay nagsimulang mag-amoy sunog dahil sa langis ng hintura. Ang bawat haplos ng itak ni Marta ay nagiiwan ng malalalim na sugat na hindi agad humihilom. Napaatras ang malaking halimaw. Ang dating mapang-aping pinuno ng mga feral aswang ay unti-unti nang nauubusan ng hininga at lakas. Pero hindi tumigil si Marta. Sa bawat taga niya, binibigkas niya ang pangalan ng kanyang kapatid at ng kanyang lolo. Sa akin ang gubat na ito! Sa akin ang gabing ito! Wala nang gabi para sa'yo, Gadon. Bukas, sisikat ang araw na wala ka na rito! Marta, huwag kang lalapit ng diretso. Iikutan mo siya. Doon ka tumama sa pilay niyang binti. Nakikita ko, Isaac! Humanda ka, Gadon! Ha! Binti ka! Yan ang para sa pagtakbo mo palayo sa kubo namin. Ngayon, hindi ka na makakaalis! Bumagsak si Gadon. Ang kanyang dambuhalang katawan ay humampas sa malapot na putikan. Lumilikha ng isang tunog na tila ba hudyat ng kanyang pagtatapos. Hirap na siyang huminga.
Ang kanyang pulang mga mata ay unti-unti nang nawawalan ng ningning. Sinubukan pa niyang itaas ang kanyang kamay para mangalmot, pero mabilis na tinapakan ni Martha ang kanyang bisi. Itinaas ni Martha ang kanyang itak. Ang talim nito ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Handa na siyang ibagsak ang huling taga. Para kay Meril! Para kay Lolo! At para sa lahat ng inosenteng kinain niyo! Marta, tama na. Huwag mo nang ituloy. Ano Pagkatapos ng lahat, Isaac, sasabihin mo akong tumigil? Kailangang mamatay ng hayop na to! Hindi siya dapat mamatay sa kamay mo. Huwag kang maging katulad namin, Marta. Bakit ka umaharang, ha? Bakit ka umiiyak para sa demonyong ito? Isaac, anak ko, ipagiganti mo ang... Patawad, Ama. Patawad. Marta. Parang nabingi si Martha nung mga oras na yon, Miss Amin. Ang ulan, ang kulog, ang huni ng gubat, lahat yun ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang salitang binitawan ni Gadon at ang hagulhol ni Isaac. Narigas ang kanyang mga kamay na may hawak ng itak. Tumingin siya kay Isaac, ang lalaki nagligtas sa kanya, ang lalaki naging guro niya, at ang lalaking unti-unti na niyang minamahal. Nakita niya ang matinding sakit sa mga mata ni Isaac. Isang sakit na higit pa sa anumang sugat na kayang ibigay ng isang itak. Ang revelasyong ito ay isang laso na biglang pumasok sa puso ni Martha. Anak. Isaac, sabihin mo nagsisinungaling siya. Sabihin mong hindi mo siya ama. Hindi ko may tatago ang dugo ko, Marta. Si Gadon, siya ang dahilan kung bakit ako aswang. Siya ang ama ko. Kaya pala alam mo ang bawat galaw niya. Kaya pala huli ka nung gabing yon. Kasi hindi mo kayang patayin ang sarili mong tatay. Sinubukan ko, Marta. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero paano ko sasabihin sa'yo na ang halimaw na hinahanap mo ay ang taong nagpalaki sa akin? Isang pagkakamali na hinayaan kitang mabuhay, Isaac. Pinili mo ang basura kaysa sa lahi mo. Ang pumatay ng inosente, ang basura na gawain, Ama. Ikaw ang sumira sa pangalan natin. Lahat ng pagsasanay natin. Lahat ng pagtitiwala ko sa'yo, Isaac. Paano mo nagawa sa akin to? Wasak na wasak si Martha. Ang hustisyang minithi niya sa malinis na paraan ay biglang nadumihan. Nakatingin siya kay Isaac na nakaluhod na ngayon sa pagitan niya at ni Gadon. Isang anak na pilit pinoprotektahan ang huling hininga ng kanyang makasalanang ama at isang biktima na nalaman na ang kanyang tagapagligtas ay kadugo ng kanyang kaaway. Naguguluhan si Martha kung itutuloy pa ba niya ang pakikipaglaban o kung yayakapin niya si Isaac sa gitna ng ulan. Ang bigat ng bawat segundong lumilipas ay tila humihigop sa kanyang huling lakas. Isaac, ang sumpa, huwag mong kalilimutan. Ama, bakit kailangan na umabot sa ganito? Bakit kailangan maging ganito? Patay na siya. Patay nang pumatay sa pamilya ko. Ngayon, Marta, kung gusto mo akong patayin dahil kadugo ko siya, handa na ako. Sa tingin mo ba ay kaya ko pa yun? Matapos mong ibigay sa akin ang hustisya.
Patawad. Patawad sa lahat, Marta. Doon ko nakita ang pinakamasakit na eksena sa buhay ni Martha, Miss Amy. Dalawang nilalang na parehong biktima ng isang halimaw. Nakaluhod sa putikan sa harap ng isang bangkay. Walang kagalakan sa pagkapanalo. Walang kislap ng tagumpay. Tanging ang lamig ng ulan at ang pait ng katotohanan ang madarama. Pinatay ni Martha si Gadon, pero sa prosesong yon, naramdaman niyang may bahagi rin sa kanya ang namatay. At si Isaac, pinanood niyang mamatay ang sarili niyang ama para sa babaeng mahal niya. Isang sakripisyong walang katumbas na halaga, pero may dalang walang hanggang sugat. Paano sila magsisimulang muli kung ang pundasyon ng kanilang ugnayan ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng kanyang ama? Bitawan mo ako. Kaya ko na to. Malalim yung sugat mo sa balikat, Marta. Kailangan linisin niya ng mainit na tubig. Bago pa maimpeksyon. Sabi ng ako na. Huminahon ka muna, Ineng. Pareho kayong pagod at sugatan mula sa gubat. Hindi kasalanan ni Isaac ang ginawa ng ama niya. Hindi kasalanan. Kung sinabi niya agad sa akin yung totoo. Sana hindi ako nagmukhang tanga na nagpapaturo sa kanyang patayin yung sarili niyang tatay. Hindi ko sinabi kasi. Alam kong lalayo ka kaagad, Marta. Alam kong pandidirihan mo ko kapag nalaman mo. Kaya pinili mong magsinungaling. Pinili mong panoorin akong mabaliw sa kakahabol sa tatay mo nang hindi ko alam. Ang tahimik ng paglalakad nila pabalik sa lungga ni Isaac nung madaling araw na yon, Miss Amy. Ayon kay Martha, wala nag-imikan sa kanila sa gitna ng gubat pagkatapos na mamatay ni Gadon. Tanging ang ulan lang ang naghugas sa mga dugo nila. Pagdating sa bahay, agad kumuha ng gamot si Isaac, pero hindi pa rin talaga matanggap ni Martha yung nangyari. Isipin mo, yung lalaki nag-aruga sa kanya ay mismong anak ng halimaw na sumira sa pamilya niya. Pakiramdam ni Martha, niloko siya buong panahon ng training nila. Simpleng usapan lang, pero ramdam mo yung bigat. Gustong magalit ni Martha, pero alam din naman niyang kung hindi dahil kay Isaac, patay na siya. Intindihin mo sana siya, Marta. May malalim na dahilan kung bakit pilit tinatakasan ni Isaac ang anino ng tatay niya. Anong dahilan ang magpapabuti sa pagkatao ng isang aswang, ha? Lahat kayo pare-pareho lang. Hindi aswang ang nanay ko, Marta. Isang ordinaryong tao ang nagluwal sa akin. Tao? Paanong magmamahal ng tao yung halimaw na walang ibang ginawa kundi pumatay? Hindi halimaw ang dating Gadon. Gusto niyang mamuhay ng normal at tahimik noon. Nagpanggap siyang ordinaryong magsasaka sa isang malayong baryo para lang makabuo sila ng pamilya ng nanay ko. Kung totoo yan, bakit nagbago siya? Bakit siya naging feral na pumapatay ng inosente ngayon? Nabigla si Martha sa narinig niya. Tao daw ang nanay ni Isaac. Biglang nabali lahat ng alam niya tungkol sa mga aswang. Ang turo kasi ni Lolo Hener, ang aswang daw ay ginawa lang para pumatay at magpakalat ng lagim. Walang kakayahang magmahal. Pero heto si Mang Carlo. Ipinapaliwanag na ang pinakamalupit na pinuno ng mga feral aswang ay nagmahal ng isang ordinaryong babae. Napakahirap paniwalaan para kay Martha na yung demonyong lumapas sa lolo niya ay minsan ding sumubok na magpakatao. Sa bawat salitang binibitawan nila, nakikita ni Martha yung lungkot sa mata ni Isaac. Walang halong drama. Purong sakit lang ng isang anak na inaalala ang nakaraan. Naging halimaw siya dahil sa mismong mga taong tinulungan niya, Marta. Tinulungan? May kapitbahay sila noon na pinasok ng mga tulisan sa gitna ng gabi. Walang ibang tumulong kundi ang ama ni Isaac. Para iligtas yung kapitbahay na yun, napilitang magpalit ng anyo si ama. Pinatay niya yung mga tulisan para hindi madamay yung inosenteng pamilya. Iniligtas niya yung kapitbahay niya. Anong nangyari pagkatapos?
Bakit siya naging kaaway ng buong baryo? Imbis na magpasalamat, natakot yung kapitbahay nila. Ipinagkalat agad sa buong baryo na may aswang silang kasama. Kinabukasan, nag-ipon ng mga taong bayan yung mismong lalaking iniligtas niya para patayin kami at sunugin ang bahay namin. Doon ko mas naintindihan kung bakit ganun na lang ang puot ni Gadon sa mga tao, Miss Amy. Nagmagandang loob yung aswang. Isinugal ni Gadon yung sekreto niya para lang iligtas yung kapitbahay nila sa mga magnanakaw. Tapos siya pa yung trinaydor. Imbes na tumanaw ng utang na loob yung taong iniligtas niya, ipinagkanulo pa siya sa buong baryo dahil lang sa takot. Sobrang sakit noon. Isipin mo, sinubukan mong magpakabuti, tapos yung mismong tinulungan mo ang magdadala ng kamatayan sa pamilya mo. Natahimik si Marta. Mali yung ginawa ng mga tao. Ang puot pala ni Gadon ay hindi nag-umpisa sa wala, kundi sa isang malaking kawalang katarungan. Naiwan mag-isa yung nanay mo sa loob ng bahay. Bakit hindi siya sumama sa inyong tumakas? Gusto ko siyang isama, Ineng. Pero gusto niya subukang harapin at kausapin yung mga taong bayan sa mahinaw na paraan. Akala niya, dahil tao rin siya, makikinig sila sa kanya. Ipinaliwanag niya na iniligtas lang ni Ama yung kapitbahay namin. Bata pa si Isaac noon. Alam ng ina niya na kapag nakasaksito ng gulo at nakaramdam ng matinding galit, baka hindi mapigilan ni Isaac ang kanyang dugo. Pinatakas niya ako kay Mang Caryo para protektahan yung pagiging tao ko. Pero hindi nakinig yung mga tao sa kanya. Nakakapanindig balahibo ang sakripisyo ng ina ni Isaac, Miss Amy. Para sa nanay niya, madadaan sa mabuting usapan ang mga taong binalot ng takot at galit. Hinarap niya ang mga ito ng walang kalaban-laban para lang patunayang hindi sila masasamang nilalang. At ang mas nakakadurog ng puso, inilayo niya si Isaac hindi lang para iligtas ang buhay nito sa mga sulo at itak, kundi para iligtas ang mismong kaluluwa nito. Ayaw niyang makita ng batang Isaac ang kalupitan ng mundo, ang matinding puot, ang magsisilbing mitya para tuluyang lumabas ang pagiging halimaw ng kanyang anak. Ginawa ng ina niya ang lahat para manatiling tao si Isaac, kahit ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Hindi nila pinakinggan yung nanay mo. Anong ginawa nila sa kanya? Binarikadahan nila yung pinto mula sa labas. Tapos, sinunog nila yung bahay habang nasa loob siya. Mula sa gubat kung saan kami nagtatago ni Isaac, tanaw na tanaw namin yung paglakas ng apoy. Wala kaming magawa. Nasaan si Gadon ng mga oras na yon? Hindi ba niya naabutan? Huli na siya. Nakatakas siya sa mga tumutugis sa kanya sa kabilang bukid. Pero pagdating niya, balot na ng apoy yung bahay namin. Nakita mismo ni Gadon yung pagliyab, Ineng. Rinig na rinig niya yung malakas na palahaw ng asawa niya habang nasusunog sa loob. At doon namatay ang tatay na nakilala ko. At ipinanganak yung halimaw na pumatay sa pamilya mo. Walang humpay yung pag-iyak ni Isaac habang kinikwento yon, Miss Amy. Isipin mong nakatayo ka roon, pinapanood mong masunog yung asawa mo habang sumisigaw, tapos wala kang magawa kasi huli na ang lahat. Yun ang nakita ni Gadon. Yun ang nagwasak sa kanya ng tuluyan. Naintindihan na ni Marta ngayon kung bakit gano'n na lang ang galit ni Gadon sa mundo. Hindi siya ipinanganak na masama. Ginawa siyang halimaw ng mismong mga taong iniligtas niya. Kahit si Marta, hindi niya naiwasang maawa sa sinapit ng nanay at tatay ni Isaac. Pare-pareho lang silang biktima ng kalupitan. Kaya pala ganun na lang ang galit niya sa lahat ng tao. Pakiramdam niya, lahat ng tao sa kapatagan, traidor. Oo. Gusto niya magiganti kaming dalawa.
Gusto niyang ubusin ko rin lahat ng tao para makabawi kami sa ginawa nila kay nanay. Pero hindi sumama sa kanya si Isaac. Pinili ng batang to na sumama sa akin para lumayo sa patayan. Bakit, Isaac? Pinatay nila yung nanay mo nang walang kalaban-laban. Hindi ka ba nagalit sa kanila? Nagalit ako. Sobra. Pero mas nanaig sa akin yung laging turo ng nanay ko. Nawag akong maging halimaw. Katulad ng iniisip nila. Kaya hanggang ngayon, pilit nilalabanan ni Isaac yung kalikasan niya. Pinili niya maging tao kahit nasa dugo niya ang pagiging aswang. Kaya pala galit na galit si Gadon sa'yo kanina. Kasi para sa kanya, traitor ka. Dahil hindi mo ipinaghiganti yung nanay mo. Ang laking sakripisyo rin pala ng ginawa ni Isaac. Pinalaki siya may galit, pero pinili niyang maging mabuti para sa alaala ng nanay niya. Mas madali sanang magalit at pumatay na lang kasama ni Gadon, pero mas pinili niyang labanan yung sarili niya araw-araw para lang patunayang mali yung mga taong pumatay sa ina niya. Nakita ni Martha na hindi pala kahinaan yung pagiging tahimik ni Isaac. Isa itong matinding pagpipigil. Mas tao pa palang magmahal at magpatawad yung aswang na nasa harap niya kaysa sa mga totoong taong nanunog ng bahay. Doon tuluyang nawala yung takot ni Martha sa kanya. Oo, Martha. Mas pinili ko maging traidor sa tatay ko kaysa saktan yung mga taong katulad mo. Bakit ako, Isaac? Bakit ako yung iniligtas mo? Dahil ba nakikita mo yung nanay mo sa akin? Hindi lang yun ang dahilan, Ineng. Narinig mo na ba kailanman ang salitang itinakda? Itinakda? Walang tinurong ganyan si Lola Hiner. Minsan lang kami magmamahal sa lahi namin. Nakatali yung kaluluwa namin sa iisang tao lang hanggang sa mamatay kami. At ang batang ito, matagal na nakatali ang buhay niya sa'yo. Ikaw ang itinakda niya. Sa akin? Pero paano? Ngayon lang tayo nagkakilala sa gubat ng gabing yon. Yon ang revelasyong nagpabaliw sa isip ni Martha Miss Amy. Itinakda o fated mate pala ang tawag doon. Sabi ni Mang Carlo, ang mga aswang daw ay hindi basta-bastang naghahanap ng kapareha. May isang taong sadyang ginawa para sa kanila na hindi nila pwedeng takasan. Nang aminin ni Isaac na si Martha ang itinakda sa kanya, pakiramdam ng kaibigan ko ay tumigil ang oras. Paanong nangyari na siya? Isang simpleng tindera na namatayan ng pamilya dahil sa aswang, ay siya palang soulmate ng isa pang aswang? Hindi tayo ngayon nagkakilala. Matagal na kitang binabantayan, Martha. Bago pa mangyari ang lahat ng to. Binabantayan? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Laging lumalabas si Isaac sa bayan tuwing linggo para lang tingnan ka habang nagtitinda ka sa palengke. Kaya ba lagi kong nararamdaman noon na may nakatingin sa akin? Mula sa kakahuyan tuwing gabi? Oo, ako yun. Gusto ko lang siguraduhin na nakakauwi ka ng ligtas araw-araw. Kung matagal mo na akong kilala, bakit hindi mo man lang sinabi? Bakit nagtago ka pa sa dilim? Paano ko sasabihan? Hindi ko alam kung paano magpapakilala sa'yo. Biglang nag-connect ang lahat kay Martha. Kinikwento niya sa akin noon pa na lagi may sumusunod sa kanya pauwi. Si Isaac pala yun. Binabantayan siya palihim mula sa mga puno. Hindi daw makalapit si Isaac dahil alam nitong matatakot si Martha kung malalaman nitong totoo. Kaya nakontento na lang daw si Isaac na panoorin siya mula sa malayo at siguraduhing ligtas siya. Napakalungkot isipin na yung lalaki may pinakamalakas na kapangyarihan sa gubat ay naging anino lang para sa taong mahal niya. Nakita ni Martha kung gaano kalalim yung pagmamahal ni Isaac na walang hinihinging kapalit.
Pero, kung matagal mo na akong kilala, bakit si Gadon ang nauna sa kubo namin nung gabing yon? Nalaman ni Amang tungkol sa'yo. Nalaman niyang may itinakda ako na isang babae sa kapatagan. Gusto niyang putulin ang huling ugnayan ni Isaac sa mga tao, Marta, para tuluyan na siyang kainin ng dilim. Ibig mong sabihin, paka niya talaga ako. Hindi sila nagkataon lang dun sa kubo namin. Oo, gusto kanyang patayin sa mismong harapan ko para tuluyan na akong maging halimaw katulad niya. Diyos ko. Kaya pinatay si na Meryl at Lolo dahil hinahanap nila ako ng gabing yon. Sinubukan ko siyang unahan para iligtas sana kayo pero nahuli ako. Patawad, Marta. Yun na ang pinakamasakit na nalaman niya, Miss Amy. Planado pa lang lahat. Inatake ni Gadon yung kubo, hindi para mangaso lang, kundi para patayin si Marta bago pa sila tuluyang magkalapit ni Isaac. Gusto ni Gadon na maranasan din ni Isaac yung sakit ng mawala ng mahal na tao para sumama na ito sa kanya. Kaya noong hindi nila naabutan si Marta dahil ginabi ito, ang lolo at kapatid niya ang pinagbuntunan ng mga feral. Gumuho yung mundo ni Martha. Naisip niyang siya palang dahilan kung bakit namatay ang pamilya niya. Kung hindi siya itinakda kay Isaac, buhay pa sana sila ngayon. Kasalanan ko. Namatay sila dahil sa akin. Ako yung hinahanap nila. Wala kang kasalanan, Ineng. Walang may gusto nito. Desisyon yun ng isang halimaw. Ako ang dapat sisihin, Marta. Kung naging mabilis lang ako, sana nandito pa sila. Kung hindi dahil sa akin, buhay pa sanang pamilya ko, Isaac. Handa akong tanggapin ang galit mo, Marta. Kung gusto mong umalis at kalimutan ako, maiintindihan ko. Wala na akong babalikan, Isaac. Ninakaw na ng tatay mo ang lahat sa akin. Hindi kita iiwan, Marta. Pangako. Babantayan kita habang buhay. Umiyak lang nang umiyak si Marta sa balikat ni Isaac. Naintindihan ni Marta na pareho lang silang biktima. Wala namang ginustong mangyari yon. Pareho lang silang napaglaruan ng galit ni Gadon. Sa mahigpit na yakap na yon, naramdaman ni Marta na hindi na siya nag-iisa. Binitawan na niya yung galit niya. Nakahanap siya ng bagong kakampi sa lalaking lihim siyang binabantayan doon pa man. Mahirap yung susunod na mangyayari pero sa ngayon, sapat na yung alam nilang magkasama sila. Tumigil na yung ulan, Mang Karyo. Pero bakit parang hindi pa din nawawalang kaba ko? Dahil hindi tayo nag-iisa, Ineng. Rinig ko na ang mga yabag nila na nakapalibot sa atin. Nandiyan na ba yung mga tauhan ni Gadon? Susugurin ba nila tayo para maghiganti sa ginawa natin kagabi? Dito lang kayong dalawa sa loob ng bahay. Ako ang lalabas ng pinto para harapin silang lahat. Nababaliw ka na ba, Isaac? Papatayin ka nila kapag nakita nilang wala kang dalang itak o langis ng hintura. Delikado yung gagawin mo, Isaac. Baka hindi sila makinig sa maayos na usapan. Wala nang gagamit ng dahas simula ngayon. Tapos na ang oras ng pagiging halimaw natin sa gubat na to. Totoo nga yung kasabihan, Miss Amy. Hindi pa tapos ang laban hanggat may natitirang kalaban na nakatayo. Umasam si Marta na tapos na ang lahat dahil napatay na nila yung pinakaugat ng problema na si Gadon. Pero nakalimutan niyang may isang buong grupo pa ng mga feral aswang na naiwan sa gubat. Mga aswang na nasanay sa pagpatay at pagkain ng tao gabi-gabi. Nang marinig nila yung mga kaluskos sa labas, bumalik agad yung kaba sa dibdib ng kaibigan ko. Nakita niya si Isaac na naglalakad papunta sa pinto nang walang dalang kahit anong sandata. Ibinubuwis ni Isaac ang buhay niya para lang protektahan silang dalawa ni Mang Karyo sa loob. Gusto niyang putulin yung nakasanayan na nilang patayan at idaan ang lahat sa maayos na usapan. Tumigil kayo sa pag-ungol sa harap ng bahay ko! Ako ang pumatay kay Gadon. Kaya ako na ang bagong pinuno nyo! Diyos ko, Mang Karyo. Ang dami nila sa labas. Pinalibutan na nila yung buong kubot, nakatingin lang sila sa kanya. Humidahon ka. Tingnan mo si Isaac sa pinto.
Hindi siya nagpapakita ng kahit anong takot sa kanila. Kung gusto niyo ng patayan, unahin niyo ako. Pero walang gagalaw sa mga taong mahal ko. Ibubuwis niya yung buhay niya para lang iligtas tayo. Bakit niya kailangan gawin to ng mag-isa? Dahil responsibilidad niya yan bilang nag-iisang anak ni Gadon. Kailangan niyang tapusin yung sumpa ng ama niya. Hindi na tayo kakain ng tao kailanman. Tapos na ang pamumuno na may kasamang galit sa buong gubat na to. Hinarap ni Isaac ang buong grupo ng mga aswang nang walang kaba sa boses niya, Miss Amy. Habang sumisigaw si Isaac sa labas, nasa likod lang niya sina Marta at Mang Caryo, nag-uusap ng pabulong at pinapanood ang lahat mula sa siwang ng pinto. Ginamit ni Isaac yung batas ng mga aswang para makuha ang atensyon nila. Inako niya yung pagpatay kay Gadon kahit si Marta naman talagang tumapos doon. Sa kanila kasi, kung sino yung makapatay sa pinuno, siya yung bagong susundin ng lahat. Umuungol yung mga aswang ng malakas at kinakalmot ang lupa dahil sa galit, pero walang umaatake sa kanila. Mas malakas si Isaac kaysa sa kanila. Ipinapaliwanag ni Isaac ng buong tapang na hindi na sila pwedeng kumain ng inosenteng tao mula sa araw na yon. Isang aswang ang nagbabawal sa mga kapwa niya aswang na gawin yung nag-iisang bagay na bumubuhay sa kanila. Dahil sa pagkain ng tao, kaya tayo laging tinutugis at sinusunog. Gusto niyo bang mamatay ng unti-unti? Lalo lang silang nagagalit sa mga sinasabi niya, Mang Caryo. Parang gusto na nilang sumunggab at lapain siya anumang oras. Naguguluhan lang sila ngayon, Marta. Hindi kasi sila sanay na may pumipigil sa kanila na kumain ng tao. Kung gutom kayo, maghanap kayo ng baboy ramo at anumang hayop sa loob ng gubat. Tuturuan ko kayo kung paano. Makikinig ba talaga sila sa ganyang usapan? Paano kung bigla na lang nilang kagatin si Isaac sa leeg ng walang pasabi? Magtiwala ka sa kanya. Ginagamit niya ng maayos yung boses niya bilang bagong pinuno para pasunurin sila. Gusto kong mabuhay tayo ng tahimik. Gusto kong tumigil na tayo sa pagtakbo palayo sa mga itak at apoy ng mga tao. Habang patuloy sa paglilitan niya si Isaac sa labas, unti-unting napapansin ni Marta ang pagbabago sa mga aswang. Ipinaliwanag ni Isaac na kaya sila laging hinahabol at pinapatay ng mga tao ay dahil sa patuloy nilang pananakit sa kapatagan. Gusto niyang ipaintindi sa buong grupo na kung titigil sila sa pananakit, hindi na rin sila sasaktan at hahantingin ng mga taga-baryo. Sa loob ng bahay, patuloy ang pag-aalala ni Marta, pero pilit siyang pinapakalma ni Mang Caryo. Kailangan ng mga aswang na isang matibay na pinuno na magbibigay ng direksyon sa kanila. Unti-unting nawala yung malalakas na ungol ng mga halimaw. Napalitan nito ng katahimikan na tila nag-iisip yung mga aswang kung tama ba ang naririnig nila. Isang tahimik na buhay kapalit ng paborito nilang pagkain. Tumahimik sila ng tuluyan, Mang Caryo. Parang nakikinig na sila ng maayos sa mga sinasabi ni Isaac sa labas. Sabi ko na sa iyo, Ineng, gusto rin nilang matapos na yung araw-araw na pagtatago nila sa dilim ng gubat. Gagawa tayo ng sarili nating lugar dito. Walang manghuhusga sa atin at walang papatay ng kahit sinong inosente. Lalabas ako. Kailangan ko siyang tabihan doon sa labas para makita nilang totoo yung sinasabi niyang pagpapatawad. Huwag mong gawin yan, Marta. Baka umatake sila ng biglaan. Hindi pa natin alam ang desisyon nila. Hindi ko siya pwedeng iwang mag-isa roon. Kailangan nilang makita na kaya nating magkasundo kahit magkaiba tayo. Wala nang magugutom sa inyo simula ngayon. Ako mismo magtuturo sa inyong lahat, araw-araw. Hindi na napigilan ni Marta yung sarili niya, Miss Amy. Pagkatapos na makitang kumalma na yung mga halimaw, nagdesisyon siyang lumabas ng pinto at tumayo sa mismong tabi ni Isaac. Pinigilan siya ni Mang Caryo dahil masyadong delikado. Pero buo na ang loob ng kaibigan ko. Wala siyang dalang itak. Wala siyang dalang bote ng langis ng hintura. Humarap siya sa napakaraming aswang nang walang anumang panlaban. Nagulat si Isaac sa ginawa niya. Isang tao
na mismong pamilya ng mga naging biktima ng mga halimaw na ito ang kusang lumabas at humarap sa kanila nang walang bahid ng takot. Kailangang suportahan ni Marta si Isaac sa mga oras na ito. Gusto niya maging buhay na patunay na pwede silang mag-usap at magpatawad. Marta, anong ginagawa mo rito sa labas? Sabi ko sa'yo doon ka lang sa loob ng bahay. Magtago ka kasama ni Mang Karyo. Makinig kayong lahat! Ako ang pamilya ng mga inosenteng taong kinatay nyo! Hayaan mo siya dyan, Isaac. Hayaan mong pakinggan siya ng mga kasama natin. Pero hindi na ako lalaban sa inyo. Pagod na akong magalit at maghiganti sa lahat ng ginawa nyo sa amin! Narinig niyo siya? Kung kaya niyang magpatawad bilang tao, sana kaya niyo ring talikuran ang lumang batas ni Gadon. Hindi ko kayo ipapahuli sa mga tao sa kapatagan. Kapag nangako kayong hindi na kayo mananakit kailanman. Marta, tingnan mo sila. Unti-unti silang lumulod sa harap nating dalawa at ibinababa ang mga ulo nila. Humarap si Marta sa buong grupo ng mga feral nang walang anumang galit sa boses niya, Miss Amy. Sinabi niya mismo na pagod na siyang magalit. Pagod na siyang maghiganti sa kanila para sa lolo at kapatid niya. Mula sa pinto, sinabi ni Mang Karyo kay Isaac na hayaan lang si Marta dahil ito ang kailangan ng mga aswang. Isang totoong patunay ng kapayapaan. Isipin mo yon, yung mismong biktima ang nag-alok ng pag-unawa sa mga pumatay sa pamilya niya? Hindi sanay ang mga aswang na may taong magpapatawad sa kanila. Nakita ni Isaac kung gaano katapang yung itinakda sa kanya. Doon niya mas napatunayan na hindi talaga siya nagkamali sa pagpili at pagbabantay kay Marta noon pa man. Tinatanggap na nila ang bago nilang pinuno. Tinatanggap na nila ang kapayapaan natin, Isaac. Tumayo na kayong lahat. Pumunta kayo sa kabilang bahagi ng bundok, malapit sa ilog. At doon muna kayo magpahinga. Umaatras na sila pabalik sa loob ng gubat. Wala man lang ni isang sumubok na manakit sa atin bago umalis. Ako na ang sasama at magtuturo sa kanila papunta doon sa ilog para hindi sila maligaw. Sige, Mang Karyo. Susunod ako doon sa inyo mamayang gabi para pag-usapan ng mga susunod nating gawin. Tapos na ba talaga lahat ng patayang ito? Wala na bang babalik dito para saktan tayo? Tapos na, Marta. Tinanggap na nila ng buong buo ang bagong buhay natin dito sa gubat. Lumuhod yung buong grupo ng mga feral aswang sa harap ni na Isaac at Marta, Miss Amy. Isang malaking tanda ng paggalang at pagsuko sa bago nilang alpha. Tinanggap nila yung batas na bawal ang kumain ng tao kailanman. Walang dumanak na kahit isang patak ng dugo sa labas ng bahay nila. Nagkaayos ang dalawang magkaibang mundo dahil lang sa maayos na usapan at malalim na pagpapatawad. Nagdesisyon si Mang Karyo na samahan ang grupo papunta sa kabilang bundok para gabayan ang mga ito. Naiwan sina Marta at Isaac na nakatayo sa tapat ng pinto. Pareho silang nakahinga ng maluwag. Napatunayan nila sa buong gubat na pwede palang tapusin ang galit nang hindi gumagamit ng dahas at kamatayan. Hindi ako makapaniwala na nangyari yun kanina. Akala ko talaga, mamamatay na tayo paglabas mo ng pinto. Salamat at lumabas ka rin para samahan ako. Ang tapang mo talaga. Ikaw ang nagpabago sa matigas nilang isip. Naisip ko kasi, kung kaya mong maging mabuti sa kabila ng lahat, kaya rin nilang magbago kung bibigyan natin ng pagkakataon. Hindi madali ang gagawin kong pamumuno rito. Kailangan ko silang bantayan araw-araw para hindi sila makakain ng tao. Tutulungan kita sa lahat ng gagawin mo, Isaac. Hindi mo na kailangang pasanin at gawin to ng mag-isa. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Hindi ka na bababa sa bayan para mamuhay ng normal at malayo sa amin? Wala na akong babalikan dun sa kapatagan. Ang tanging pamilya na meron ako ngayon ay ikaw na lang. Pumasok na ulit sina Marta at Isaac sa loob ng bahay matapos ang mabigat na tagpong yon.
Pareho silang bagsak at hinang-hina sa pagod. Pero may malaking ngiti na sa mga labi nila. Hindi makapaniwala si Marta na nagawa nilang paamuhin yung mga pinakamabagsik na halimaw sa buong gubat. Pinili niyang manatili sa gubat kasama ni Isaac para bumuo ng isang komunidad kung saan pwede silang mabuhay ng tahimik. Tinanggap na niya ng buo ang kapalaran niya bilang itinakda ng lalaking ito. Ang laking bagay ng isinakripisyo mo para lang tanggapin ako at ang buong lahi ko sa buhay mo, Marta. Pareho lang tayong may isinakripisyo at nawala sa laban na to. At least ngayon, wala na tayong tinataguan. Pangako ko sa'yo ngayon, hindi ka na makakaramdam ng kahit na anong takot dito sa gubat habang kasama mo ko. Alam ko yon. Dahil ang bagong pinuno ng mga aswang mismo ay nagbabantay sa akin araw-araw ngayon. At ang kaisa-isang itinakda ko ang nagbabantay at nagpapalambot sa puso ko araw-araw. Ang ganda pala talaga ng umaga rito sa bundok. Magkasama tayo hanggang dulo, Marta. Yan ang nag-iisa at pinakamatibay na sumpa ko sa'yo. Ngayon, Binuksan nila yung bintana para papasukin yung sikat ng araw at sariwang hangin sa loob ng bahay. Wala na yung malansang amoy ng dugo mula sa laban kagabi. Wala na yung takot na laging bumabalot sa kanila. Ang nakikita na lang nila ay yung pag-asa at liwanag para sa bukas na paparating. Napakagandang isipin na ang pagpapatawad pala ay hindi lang nagpapalaya sa taong pinatawad mo, kundi nagpapalaya rin sa mismong sarili mo. Dahil pinili ni na Martha at Isaac ang kapayapaan, nagkaroon sila ng panibagong pamilya sa gitna ng kabundukan. Isang pamilya na hindi nabuo sa pagkakaroon ng iisang dugo, kundi sa pagpili na maging mabuti sa kabila ng lahat ng matinding sakit na naranasan nila sa nakaraan. At dyan po nagtatapos ang pinakamabigat at pinakamagandang bahagi ng kwento ng kaibigan kong si Marta. Isang kwento kung saan ang tao at halimaw ay pinagbuklod ng iisang puso. Thank you so much, Elena, sa napaka-intense na kwento ng best friend mong si Marta. Sana payapa ng buhay niyo rin sa probinsya. At sana wala na mga halimaw na gumulo sa tahimik yung komunidad sa bundok. Kayo, may kwento rin ba kayo na akala nyo simpleng hugot life lang? Tapos naging horror story? Send nyo na yan sa ating channel. Hihintayin ko yan. Shoutout po sa lahat ng mga masugid nating tagapakinig at walang sawang sumusuporta po sa ating channel kay Malayang Amihan, Rezel Rector, Helen Ripal, Rosemary Lustre, Rona Javier, Saji, Ria Ferrubio, Yanilao, Chinita Madrona, Arlene Dolina, Rowena Tolentino, Juvie Bertolano, Delia Alion, Mierna Torres Ngo, Princess, Edita Nunez, Ricky Villanueva, Angeli Caceres, at kay Nila Gamutan. Hi din po kay Giselle Torres, kay Fiel Madali, Rosalinda Maliksi, Bernice, kay Althea Yarag, kay Edita Albania, Erin Azura. Hi din po kay Ellen Kiano, Saber Villarreal, Aliyah Menina, Mary Grace Malyare, kay Salvador Capillan, kay Sarah, kay Jane Ruiz, kay Norma Credo. Hi din po kay Faye Usano, kay Elizabeth Oribia, Rita Enoch, Sheena, kay Ma'am Bel Matinong. Hello po ma'am, thank you so much. Malu Generalao, kay Mariel Organista, Marisa Masayaw, kay Jaylene. Maraming salamat din po sa iyo, Ma'am Marites Tayamora, kay Marisa Beldad, Jomalyn Magbanwa, kay Michelle Cedron, Carissa Jane, kay Renio Bartolome, kay Ma'am Jocelyn Gayadan, hello po, kay Marivic Bosotros, Jinky Tamba, Odessa Lihano, hello po kay Liza Natsumi at kay Jay Landagan ng Davao. Thank you so much po and God bless. Muli,
Ito si Miss Amy. Hanggang sa susunod po. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy,